Eliza POV. Linggo na. Yehey. Makakabalik na ko sa bahay ko. I miss my room, my bed, my sister and I miss everything inside of my house. Nasaan na kaya si Radley? Oh my God. Nakatulugan ko siya kagabi. I started the conversation but I end up to sleep without saying something. 8 a.m. Bumangon na ako, pumunta ako sa bathroom para mag-toothbrush at maghilamos. Bumalik ako sa kama at ayusin ko itong hinigan namin, nakakahiya naman kung siya pa magliligpit, ako yung nahuling gumising. Pinagpag ko yung unan tapos pinapantay ko yung bedsheet. I stop when I feel arms wrapped around my waist, and I look at my back. Good morning. I greeted him and I smiled at him. Niyakap niya ako ng mahigpit. Pinatong ko sa kamay niya ang kamay ko, na nakayakap sa bewang pero hinawakan niya ang kamay ko. Uuwi na ako sa amin, kasi darating na sila manang mamaya. Sa maikling pagsasama namin ni Radley, alam ko sa sarili ko na nasanay na ako na siya ang palagi kong kasama. Surely, I miss our bonding together, I'll miss to be with him. Tinulugan mo ako kagabi, tapos late ka pang gumising. Nagtatampo niyang saad at ngumuso sa akin. Sorry. Bulong ko at isinandal ko sa dibdib niya ang ulo ko. Bakit kasi hindi mo ako ginhising? Nagtataka kong tanong sa kanya. I don't want to interrupt your beauty sleep, wife. He chuckled. Ganon. Ngumiwi ako. Yup. He kissed me on shoulder. Kumalas na siya sa pagkakayakap sakin. Pinagpatuloy ko ang pag-aayos ng bed, habang naglakad naman siya papalayo. Ellie, kuha niya ng atensyon ko. Yes. Lumingon ako sa kanya. Nakaupo siya sa sofa. Naupo ako sa paanan ng kama. Uuwi ka ba sa mansion niyo ngayon? Ang lungkot ng pagkakasabi niya habang nakatungo lang. Yes. Bakit mo natanong? Sagot ko sa kanya ng masaya. Kaya ako masaya dahil babalik na ako. Take note, hindi ako umuwi sa bahay, kahit man lang kumuha ng damit. Hindi ako pinapayagan ni Radley. Kaya bumili na lang siya para sa akin, 1 week tapos wala pang maid doon, ano na kayang itsura ng bahay namin? Baka naman tumira na ang mga insect doon. Hay, wag naman sana. Wag ka na kayang bumalik. Napakaseryoso niyang sabi. Bakit hindi? Hindi naman ako pinapalayas sa bahay no. Natatawa kong sabi at niyakap ko ang isang unan. Sabi ng mom mo pwede ka naman hindi na bumalik, total mag-asawa na tayo. Nakita kong huminga siya ng malalim. Radley, napag-usapan na natin to di ba? Magsasama lang tayo sa iisang bahay, kapag may sarili na tayong bahay. Ayaw ko ang magstay rito, kasi nakakaistorbo ako sa iyo. I mean is, kapag may lakad kayo ng mga kaibigan mo tumatanggi ka, just because of me, kaya kung wala ako rito you are free to go. You can come with them, you're nothing to worry about me. Isa pa ayaw mo sa bahay di iba. Kaya maliligo na ako at magbibihis, para makabalik na ako sa. My eyes widened. Naglalakad ako papunta sa bathroom, nang bigla niya kong hinhila papunta sa kanya, kaya napaupo ako sa lap niya. I want to ask something. Napakaseryoso niya, kaya napatingin ako sa kanya. What is it? Di na ba makakapaghintay yan? What's your ideal man? He looked at my eyes straightly, we staring to each other. What's my ideal man? Ano nga ba? Teka, iyon yung questions ko kagabi ah. Pero hindi niya naman ako sinagot. Magtitigan na lang ba tayo? Iniwas ko ang aking tingin sa kanya. That's my question last night. Yeah, and I want to know yours. Excuse me, why would I tell you? Pagmamataray ko at lumayas sa pagkakaupo sa lap niya. I saw him chuckled, and I rolled my eyes on him. Anong nangyayari sa kanya? Baliw na ateta, kung ano-ano na ang sinasabi. Ayaw mong sabihin, because am I right? He teasedly said. What? I asked innocently. Did I hear it right? Graba ang hangin. Graba naman ang umaga kong ta. Tumayo na rin siya at pailing-iling na tumatawa, ang taas ng pangarap nito. Ang yabang, ang kapal. Excuse me, you got it wrong. Tinuro-turo ko pa siya. Hindi ko siya pinangarap kahit kailan. Got it wrong. Really, he teasedly said. Para matigil ka dyan. Ito, ang gusto kong boyfriend ay mabait, maalalahanin,
maalaga, gentleman, okay na rin kahit hindi siya kagwapuhan, basta may takot sa Panginoon, sweet, marunong magtugtog ng iba't ibang musical instruments, makakasundo ko sa lahat ng bagay. Ayos rin sakin kahit hindi siya mayaman. Gusto kong ipapasyal niya ko sa mga province, tapos aakyat kami ng bundok. I want to experience what's life being an ordinary girl, where I can find a man I dream of. I dream to high again. Don't mind. Mabilis kong bawi sa sinabi ko. Isa pa hindi na ako magkaka-boyfriend, I have a husband now, he's different in my ideal man. Hanggang panaginip na lang na magkakaroon ako ng boyfriend na ganon. Bakit ka pa maghahanap ng boyfriend? You have me. I mean you have a husband. Seryoso niyang sabi. Kasi po iba yung boyfriend sa asawa and in our case. Mag-asawa tayo without knowing each other, then it's the fast, in short arranged married. Magkaiba siya sa boyfriend, kasi po ang boyfriend ay paghihirapan na makuha ang babaeng gusto niya, liligawan, susuyuan, hanggang sa makuha ang matamis na oo, and they love each other. I want to experience how's feel having a suitor. Napayuko ako, it's awkward, bakit ba kasi nasabi ko yun? I never experienced having a suitor, because I'm focused on my study, tapos biglang boom. Eliza, you're married. Well, I can't say no to my parents, and they know best for me. Iyon lang pala, idliligawan kita. He said confidently. Ano? Hindi makapaniwalang tanong ko. You want to experience how's feel having a suitor, right? He asked. I nodded. Totoo na to. O pinagtitripan na naman ako nito. Starting tomorrow, I'll be your suitor. Ang lawak ng ngiti niya. No way. I rolled my eyes on him. Dali-dali akong pumasok sa banyo, at sumandal ako sa pinto. Siya, manliligaw sa akin. Baliw na talaga siya. Ako ata ang baliw kasi sinabi ko pa ang ganon. Ano kayang pakiramdam na manliligaw mo ay isang Radley Manalo? Ano? No. We're not yet done talking. Hurry up. Nagulat ako kasi kinakatok niya pa ang iyong pintuan. Anong klaseng panliligaw ang gusto mo? Santong paspasan o santong dasalan? He laughed. Parang slow motion ang galaw ko habang naliligo. I don't care, kung nagugutom na ako, basta pagkabihis ko uuwi na ako agad. Hindi ko gusto ang mga sinasabi niya, it's unexpected. Nasa kotse kami ngayon, ihahatid niya ako sa bahay namin. Hindi na sana ako magpapahatid sa kanya pero, hello, hindi ako marunong mag-commute. Ellie, seryoso ako sa sinabi ko kanina. He started that's make me look at me. Radley, bigyan mo nga ako ng reason kung bakit mo yun gagawin. Shut up. Okay, I don't want to talk about it. Pagalit kong sabi at inirapan ko siya. Gagawin niya lang yun dahil gusto niyang iparamdam sa akin kung paano magkaroon ng manliligaw. May part sa akin na ayaw, ngunit meron ding sang-ayon. Hindi ito ang klase ng panliligaw na gusto ko. Kung gagawin niya ang bagay na ito, gusto kong marinig ang dahilan niya, alam ko may iba pang ibig sabihin, hindi pwedeng wala. Reason. Isn't obvious that I like you. He directly said that's make me gasp. Napatingin ako sa kanya. My heart beat so fast after hearing his words. It's just like music in my ears. Do I heard it right? Or, I'm just misheard it. Kikiligin na ba ako? Tiningnan ko siya. Papalit-palit ang tingin niya sa akin at sa kalsada. Kalokohan, nauutol kong sabi, at inirapan ko siya nang kumalma ang tibok ng puso ko. I'm serious, Ellie. I don't believe you. Okay, what you want me to do, ha? Bakit ba napakaseryoso niya? Talagang gusto mo, ha? Tanong ko sa kanya sa hindi makapaniwalang tuno. Yeah, and to think na wala naman na maglalakas ng loob na ligawan ka, kasi kalat na sa school na asawa kita, wala nang ibang gagawa noon kundi ako. Wow! Mamili ka, santong paspasan. O, santong dasalan. Pwes kung desidido ka talaga sa gusto mo. Ayaw ko ng manliligaw na playboy, walang modo, maraming piercings, arroganty, basagalero, at higit sa lahat don't use to me the word I'm your husband. Bigla niyang inapakan ang brake, dahilan para mag-scratch pa ang gulong ng sasakyan sa kalsada. Muntik pa akong masabsob, mabuti na lang, nakasuot ako ng seatbelt.
Are you kidding me? He asked. Kainis na lalaki to. Hindi. Ano gagawin mo pa? Inis na tanong ko sa kanya at umayos ng pagkakaupo. Iyon lang pala easy. Basta ba oo ang isasagot mo sakin? Mayabang niyang sabi at inirapan ko siya. Napaka-demanding mo namang manliligaw. Asawa mo naman. Mayabang niyang sagot. Kakasabi ko palang na wag mong gagamitin. Sinabi ko bang nagsisimula na akong manliligaw? Ay, hindi pa ba? Excited much Eliza? No way. Sabi ko nga. Iniwas ko ang mukha ko sa kanya, nakakahiya. Itinuon ko sa bintana ang aking paningin, at hindi na muling umimik pa. Sige, ganito na lang. This day let's spend our time together as a husband and wife. Mamaya na kita iuwi may pupuntahan ako, wanna come with me? Napatingin ako sa kanya na may malawak na ngiti sa labi. Saan? Naguguluhan kong tanong sa kanya, wala naman akong alam na pwede naming puntahan. Basta, teka lang, nagugutom ka na ba? Ang kunti ng kinain mong breakfast. Sabi niya at lumingon sa akin. No, I'm full sagot ko at sumandal sa passenger seat. Tahimik lang kami until we reach the big gate. Yes, a big black gate. Sa dalawang gilid is doon papasok yung mga tao na walang sasakyan, tapos yung nasa gitna is way ng mga may car. Pinagbuksan kami ng dalawang guard. Secured ang place kasi ang daming guard, at safe na safe ang mga nakatira rito. Walang maglalakas loob na pasukin ito. Teka, kanino ba to? This is so big mansion. Malaki ang parking space. Bahay niyo to? Gulat kong tanong sa kanya. Hindi pa kasi ako nakakarating sa bahay niya. I mean sa bahay ng pamilya niya. Kasal namin sa hotel ang venue, pagkatapos ay tumuloy kami sa condo niya, kasi iyon daw ang bahay niya. Tulala ka dyan. You look show nga. Ano raw? Ako mukhang iwan. Aba makapanglait porket guwapo ang kapal. Nakabukas na pala ang passenger side. Bumaba na ako. I look around and I see the beautiful view. It's look like I'm just in a rest house. Ang ganda ng mga halaman na iba't ibang bulaklak. More on trees kaya sariwa ang hangin. Good afternoon Master Rad. Nagulat ako nang sabay-sabay na sabi ng nakahilirang maids. They bow sign of respect. Sa gulat ko ay napahawak pa nga ako sa braso niya. Bumilis ang tibok ng puso ko, dahil sa gulat, napabitaw ako sa kanya at hinawakan ko ang dibdib ko. Are you okay? He asked worriedly. Yes, nagulat lang ako. Hinawakan niya ang kamay ko. Hindi pa kami nakakapasok sa loob ng bahay, nandito pa lang kami sa harap ng malapad na main door. Grabe ang ganda ng pinto nila, yayamanin. Everyone meet my beautiful wife, Eliza. Pagpapakilala niya sa akin, at nginitian ko yung mga maids, mga nasa 15 sila at sa tingin ko nga nasa 20s to 40s sila. Ang dami, kami nga 4 lang ang maid sa bahay. Good afternoon Madam Eliza. Nagbow ulit, they are so formal. I wave at them. Hi, nice to meet you all po. Sabi ko nang nakangiti. Pati ba naman maids ang so social, edi siya na talaga mayaman. Nagsialisa na ang mga katulong, at may isang natira na sa tingin ko ay mayordoma. You're a billionaire, don't you? Bulong ko sa kanya. Naiiling na tumatawa siya, habang nilapat ang kamay niya sa waist ko. And that's opposite of your ideal man. He said in a calm tone mixed by a sarcasm. This is my home, my peace. My grandfather's house. Dagdag niya pa. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya, hindi dahil sa bahay ito ng lolo niya, kundi sa sinabi niyang kabaliktaran ng ideal man ko ang pagiging bilyonaryo niya. Anong connect? I live here with my grandpa. Ever since. May mga magulang siya, bakit dito siya nakatira? Imposible naman na walang bahay ang mga magulang niya kilalang kilala ang pamilya niya sa larangan ng negosyo. Habang tumatagal mas lalo ko siyang nakikilala. Bakit? Nagtatakang tanong ko sa kanya. I hate staying at my parents' house. He said. Simula pa noon pansin ko na malaki ang galit niya sa parents niya, bakit kaya? Your mouth. Tinulak ko siya palayo, at naglakad ako palayo, pero nakakatatlong hakbang pa lang ako, nang may kamay na humawak sa braso ko, at hinhila ako palapit sa kanya. Sino pa ba? Si Radley. You're going to leave me just on a simple curse. He wrapped his right hand on my waist,
And I don't like what he's doing. I guess he's caressing my cheek through his left hand. Naramdaman kong nilalapit niya na yung lips niya sa akin, because I can now feel his hot breath. Master, nagkaiwasan kami ni Radley, nang biglang sumulpot ang isang maid na mukhang nagmamadali. What? Naiinis na tanong ni Radley, bago niya ko tiningnan. Hinintay na po kayo ni Sir Robert. Nakangiting bati nito, at bahagyang yumuko. Tumango siya at hinawakan ang kamay ko. Let's go. Ha! Grandpa is waiting. Let's go. Naglakad kami ni Radley papasok sa loob ng mansion. Sahig pa lang hiyang-hiya nang tumambay ang alikabok. The interior design is so elegant and expensive, and more on gold color. I wonder if it's just a color or a real gold. Ang laki ng living room, double ng sa amin. Mag-asawang grand stair. Kinakabahan ako. This is the first time na mamimit ko ang lolo ni Radley, ano kayang itsura? Baka naman sobrang higpit. Oh, kaya naman parang dragon. Tama ba na sumama ako sa kanya? Don't be nervous. My grandpa don't bite. Natatawang sabi ni Radley, kaya inirapan ko siya. Hindi nga nangangagat, baka naman bumuga ng apoy. I'm so glad that you visit me, my dear grandson. Boses ng matandang palapit sa amin. Dad. Sinalubong ito ni Radley, at niyakap niya ang lalaki na may edad, na sa tingin ko ay around 70 or middle-anim na po. Why he's calling a grandpa a dad? You're still the apo I always play with, tinap siya ng lolo niya sa shoulder. Mukha siyang strict kung pagmamasdan, ngunit kapag nagsalita na ay mukhang mabait ito at kalmado. He dressed up like very elegant businessman. Dad, meet my beautiful wife personally, Eliza Manalo. I bow while smiling. Hello po. Magalang kong bati. Eliza, meet my grandpa, Robert Manalo. Nakaakbay siya sakin, while he's introducing his grandfather. His grandfather looked at me head to toe. The way he looked at me. I find it scary. I look down as I feel nervous. Hello young lady. It's nice to finally meet you. He greeted me, but it sounds creepy. Nice to meet you too, sir. Nahihiya kong sabi. Don't call me sir. You choose what you prefer to call me, whether lolo, pops. Lolo po. Putol ko sa iba niya pang sasabihin. Okay, lolo, that's it. Tumango-tango siya at ngumiti. Akala ko Radley attitude lang siya, pero may something red. Para siyang si Red. I don't know, but I can see red and red side on him in the short time. Nakakahiya naman kung tatawagan ko siyang dad, no? Welcome to my little house, my grandson's queen. Sabi ni lolo at nag-sign siya na maupo kami. Really? Little house. Double-double na nga ito sa bahay namin, ripple pa nga. Welcome to the family, he added. Thank you po. I'm glad that you visit here. Hiha, feel at home. Someone's cuts lolos off. Good morning, Pops. Nanlaki ang mata ko. Red. Gulat kong tanong nang makita ko si Red, na pababa sa kaliwang grand staircase. Halatang bagong gising pa lang ito. It's already afternoon. You sleepyhead. Sagot ni Lolo at ginulubuhok ni Red nang makalapit sa kanya. Ellie, Rad, what are you two doing here? Tinuro niya pa kami at may ngiting nakakaasar. I shrugged. Hindi ko naman alam na dito kami pupunta, at anong gagawin namin dito. I have a right to ask you that. May halong inis na sabi ni Radley. Whatever, umirap pa si Red. Are you pissing me off? No, I'm just having fun with you, lover boy. What you're talking about? Nagbabangayan sila sa harap pa talaga ng lolo nila. Hindi ba sila nahihiya o sadyang pareho silang isip bata? Lumapit sakin si lolo at hinhila ako papunta sa garden. Yes. May nilabasan kaming isang pinto, at tumambad sa akin ang magandang view. Napakaraming iba't ibang uri ng bulaklak, iba-ibang klaseng halaman. May mahabang sofa na made of bamboo, na puno ng puting mga unan. Ang cute. Pagpasensyahan mo na hiha, ganun talaga ang mga apo ko. Yung dalawang yun, lagi yang nagbabangayan, yang si Red hindi yan mabiro-biro, si Red naman masyadong loko-loko. Oo nga po, halata naman. Tumawa si Lolo sa tanong may nakakatawa ba dun. Nag-sign siya na maupo ako, kaya umupo ako sa sofa at sa kaharap kong sofa naman siya umupo. Yeah,
You know Hiha? Ang hahaba ng pangalan ng mga apo ko, so I prefer my own nickname to call them like Radley. I called him Rad. I call Red as you. Then Rev. I call him Anton. Same as Rex, I call him Ken, and Ren is Mike. How's different ni Lolo? Hindi ba masyadong nakakagulo lang yun? You're a sweet Lolo. Comment ko. I know. Let's not talk about it. Let's talk about Rad. Sabi niya. How's he, as your husband? Tinaas ni Lolo ang kamay niya, at lumapit ang isang maid. Prepared us a snack, and tell the chief to cook the favorite dishes of my grandsons, then prepared it properly, also make it fast. Mabilis niyang sabi at nagbow ang maid. Yes sir, nagbow ulit siya bago umalis. So, how's my grandson as your husband? He repeated. Ayos naman po. Well, actually I stay on his condo this week, and in a short time. Nakikilala ko na po siya ng unti-unti. Sweet and caring po. I smiled. Nagstay ka pala sa kanya, so. May dapat ba akong i-welcome after 9 months? I-welcome po. Inosente kong tanong, habang malalaki ang aking mata. OMG. Hiha, it's okay if you two have a baby in a early age. You two married? Po, hindi makapaniwalang tanong ko kay Lolo, nang putulin ko ang iba niyang sasabihin. Baby, agad-agad. Graba naman itong topic namin, nasa hot seat ba ako? Hindi pa nga namin ginagawa ang bagay na iyon, baby na agad. Radley help. Ow, so sad. I'm excited to have a grandson to him. Lolo pouted. Dumating na ang snack na pinapakuha ni Lolo. Kain ka Hiha, sabi ni Lolo nang makaalis na sa harap namin yung maid. I smiled before I get the glass of juice. I have something to tell you Hiha. Panimula ni Lolo. Ano po yun? Nilapag ko na sa mesa ang glass. Alam mo nang bata pa yan si Rad. Akala ko bakla yan. Po, nasamid ako ng sarili kong laway, dahilan para mapaubo ako. Si Radley bading. Gustong gusto kong tumawa, pero nagkakamali si Lolo. Ang dami-dami niya nang ang pinaiyak na babae eh. Isa pa ayaw na ayaw niya sa mga bading. May history pala siya ng pagkabading, pero hindi naman halata ah. Ang manly niya tapos kiss addicted pa. Hindi kaya ayaw niya sa mga bakla dahil baka mahawa siya. Nakakatawa yung reactions mo. Pero ito, noong bata pa yan ang hilig-hilig niyan sa mga bulaklak. Naalala ko pa nang namasyal kami sa park. Nagustuhan niya ang isa sa mga bulaklak doon. Ayaw niyang umuwi na hindi dala ang bulaklak na yon. Kaya ayon napilitan akong bilhin, kahit na hindi pinagbibili ang bulaklak. Natatawang sabi ni Lolo. Spoiled po pala siya. I commented. Oo naman, halos silang lahat na mga apo ko. Ganunan ako magmahal. Proud na sabi ni Lolo, siguro ang saya-saya ng buhay ni Lolo na nagkaroon ng 5 apong lalaki. Ito nakikita mo yan. Iyan ang mga gusto niyang bulaklak. Nag-hire ako ng landscapers para ipagawa yan, gamit ang sarili niyang disenyo. Halos araw-araw nandyan siya para makitang maayos ang pagkakagawa. As a grandfather, I'm so proud to have a smart, talented boy at ages of 7, he know how to do a plate. Wow! Samantalang ako dumdidi pa ng 7 years old ako. Nang makatungtong siyang grade 2, he said that he want to give a flower a girl he like. His crush. Ang landi, grade 2 pa lang may crush na. One day, he want to give his crush a flower. He want it to be perfect. Siya mismo ang namitas, nagayos and then, nauuwi sa hospital. Naiiling na sabi ni Lolo na ikinakunot ng noo ko. Bakit sa hospital? Di ba pwedeng sa simbahan dahil kasalanan na? Ha? Bakit po? Binasted tapos nag-suicide siya, baka ganun. Kasi nagka-allergy siya sa mga bulaklak. Mula ng araw na yun, hindi na siya naglalapit o pumupunta rito. He hates flowers. Alam mo bang wala pa siyang binigyan ng bulaklak ni isang babae sa buong buhay niya? Meron sana kaso na postpone, pero ngayon malay ko, baka meron na hindi ba? Hiha, po, bakit ako tinatanong niya? Nagtawanan kami ni Lolo. Siguro dahil nagpipigil na siya ng tawa, para makwento niya sa akin, pero kung si Andrea to malamang nauna ang tawa niya. Grabo ganun pala siya.
Akalain mo yun na pagkamalan pa siyang bading, dahil sa dami ng pwedeng pagkahiligan, bulaklak pa tapos allergy lang siya. At meron pang isa, noong una pa lang ayaw niya na talaga sa pusa, pero ito namang isa niyang pinsan gustong-gusto niya, kaya binili ko siya ng isa at isang araw. Nakikipagharutan ang pinsan niya sa pusa, habang si Rad busy sa paglalaro ng computer sa living room, at biglang tumawag ang mommy ng pinsan niya, kaya iniwan niya sa sala, kaya iniwan nito sa sala ang pusa. Lumapit kay Rad, pero ito namang si Rad duwag sa pusa, tumakbo kaya ayon hinabol siya ng pusa papunta sa kanyang silid, sa lakas ng sigaw ni Rad, naalarma ang mga tao sa buong bahay. Hindi ko mapigil ang tumawa sa sinabi ni Lolo. Madami rin palang kinakatakutan si Radley ng bata pa siya, napakasuplado niya kasi, buti nga sa kanya. Ito namang pinsan kinikulong ang mga alaga niya sa kwarto ni Rad, at ayon nagka-allergy, mas lalo niyang kinainisan ang pusa, dagdag pa ni Lolo. Ang kulit pala talaga ni Red. Kaya po pala ang arte niya, kasi ang dami niya ring allergies. I commented. Sinabi mo pa, pero ito, gusto mo bang malaman kung sino ang gusto niyang bigyan ng bulaklak? Pati ba naman yun alam niya? It seems na close talaga sila. I smiled and nodded. Gusto kong malaman kung sino ang lucky girl na yun. Hindi pa rin maalis ang ngiti ko sa labi ko, ang dami ko nang nalaman tungkol sa kanya. Kung sino man yung babae napakaswerte niya, ako nga asawa pero never niya ako binigyan ng flowers. Alam mo bang si Ika? Mukhang magkasundo kayo sa pinag-uusapan niyo ah. Radley cuts Lolo's off. Ano ba yan oh? Nasuspend pa, pang-aasar na sana yun sa kanya. Sinong Ika? Anong pinag-uusapan niyo? Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako. Hoy! Radley saway ko sa kanya. Talagang sa harap pa ng lolo niya, manglalandi. Ikaw, ako, hindi makapaniwalang tanong ni Radley, at napakalat siya sa yakap sakin. Bakit ako? Tinuro niya pa ang sarili niya, at tiningnan si lolo ng masama habang si lolo nakangiti ng sobrang lapad parang si Red lang. Dad, what did you tell her about me, to make her laugh so hard? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumayo si Lolo at pailing-iling na tiningnan kami. You two look good together. I want you to have a baby. Excuse me, titingnan ko lang sa kusina. Sabi ni Lolo. Hindi baby ang topic natin, Lolo. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Napatingin ako kay Radley, at ang lawak ng ngiti na nakaukit sa kanyang mukha. So, you two talking about baby? May panunokso sa boses niya, at nilalapit niya sakin ang mukha niya. No, of course not. To tell you the truth, tumayo ako at tumalikod sa kanya. Natatawa kasi ako, lalo na sa mga nalaman ko. Nagpapalusot ka lang. Hinawakan niya ko sa kamay, at hinhila ako palapit sa kanya. Nakaupo pa rin siya sa sofa. Hindi no, nagkwento lang si Lolo about your childhood. Nakakatawa. Hindi ko na mapigilan ang tawa ko, at pananggigilan ko ang mukha niya nang humarap ako sa kanya. Ipinalibot niya sa bewang ko ang kamay niya, at sinubsob sa tummy ko ang mukha niya, naramdaman kong hinalikan niya ang tummy ko. I find it so sweet that's why I smiled and I caressing his hair. Matandang yun. Fair na nga, hinhila niya ako papunta sa stairs. Saan tayo pupunta? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. We're making ano, he whispered and started dragging me upstairs. My eyes widened. Ano, Radley that's not a funny joke, pagbabanto ko sa kanya. Who said that I'm joking? He's so serious and turned to a grin. Teka, malayo pa ba tayo? Tanong ko sa kanya kanina pa kami paakyat ng hagdan, wala ba tong katapusan? Excited much. One more floor. My room is on 4th floor. He grinned. My God! Ito ba yung sinasabi ni Lolo na welcome to my little house? Graba, maliit pa sa kanya. We're here, he said and he immediately hugged me from the back. After he closed the door, I look around. This is too big than his condo. Simple but elegant design. Radley, bata ka pa lang, mahilig ka na sa babae. Ha! Inalis niya ang mga kamay niya sa akin at naupo siya sa couch, katabi ng bedside table. Bakit mo naman nasabi yan? Tumingin siya sakin at ngumiti ako, kasi naman nakakatawa. Nakwento lang ng lolo mo. What? Napatayo siya sa pagkakaupo niya.
Sabi ni Lolo, primary grade school mo palang balak mong bigyan ng flowers yung crush mo. Ang cute. Hindi ko ma-imagine na since birth rin ang pagiging babero mo. Natatawa kong sabi at naupo sa bed. He did. Did he say who's the girl? Oo hehe, diretso kong sagot. Pero hindi ni Lolo nasabi yung pangalan kasi sumulpat ka. Dagdag ko. Now, mind to tell me who's that girl? I asked. I saw him golf. Siguro madami nang nakwento si Dad, that's enough for today. Ne walked towards me, he kissed me on my left cheek. Take a rest. I call you when lunch is ready. He said and he immediately left the room. What? Sino ba kasi si Ika? Ang talino ko naman masyado kung sabihin kong ako, joke.